Hindi rin nakalimutang puntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga nasalantang kababayan sa Albay para maghatid ng karagdagang tulong. Dito ay muling binigyan diin ng Pangulo ang kanyang direktiba para mapabilis ang pagbangon ng Bicol Region. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, sa ikalawang beses pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Bicol Region matapos hagupitin ng Bagyong Christine, tinutukan naman ng Presidente ang pamamahagi ng tulong kabuhayan para sa ating mga kababayan na nasalanta dito sa Legazpi, Albay. Sa kanyang pagbisita sa probinsya ng Albay, dala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 50 milyong pisong pinansyal na tulong para sa 18 bayan at lungsod sa Albay na naapektuhan ng Bagyong Christine. Nakatanggap ng tig 10,000 pisong tulong ang mga magsasaka at mangingisda, pati na rin yung kanilang pamilya na abot sa 10,000 beneficiaries. Pinagkalooban din ng TESDA ng papalo sa 80 million pesos na halaga ng scholarship grant at training support fund ang mga biktima ng sakuna. Noong Oktubre lamang binisita ni Pangulong Marcos ang mga evacuation center ng Bula at Naga City. Naghatid ng 130 million pesos na iba't ibang tulong sa Albay, Camarines Sur at Naga. At tinutukan ang mabilis sa paghahatid ng relief goods at rescue operation. Sa pagkakataon namang ito, nais tiyakin ng Presidente na muling makababangon at makapagsisimula ang mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyo. Una kaming napunta rito ay pinag-usapan natin was the relief goods, yung rescue, lahat. Ngayon na medyo nalampasan na natin yung phase na yon, andito naman tayo para bibigyan ng tulong yung mga nasiraan ng hanapbuhay, lalo na yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Dahil alam naman natin, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng ganitong klaseng baha, ay ang daming nasisirang tanim, ang daming nasisirang mga fish pen. Nakita nga namin ito nung unang bisita namin dito. Kaya sabi ko, hindi lamang yung binibigay ng Department of Agriculture, ngunit idadagdag pa natin na naghanap pa kami ng pondo galing na sa Office of the President para matulungan. Sabi ni Albay Acting Governor Glenda Bongao, patunay ito na prioridad ni Pangulong Marcos ang kapakanan ng mga biktima ng sakuna. Ang pagbisita po ng ating Pangulo ngayong araw ay isang patunay kung gaano kayo kahalaga aming mga magsasaka at mangingisda. Mr. President, pangalawang linggo ko na po ito bilang acting governor at pangalawang beses ko na rin po kayong nakikita dito sa rehiyong Bicol. Todo pasalamat naman ng ilang benepisyaryong nakatanggap ng ayuda gaya ng senior citizen na si Lola Yolanda. Hindi lang naapektuhan yung palay ko, yung bahay ko, pati yung tindahan ko sa sentrong Cubas. Nagpapasalamat ako sa assistance na binigay ni BBM kasi malaking tulong na po. Malaking tulong po sa amin. Pati sa mga kabarangay ko. Bukod dyan, tinututukan ni Pangulong Marcos ang solusyon sa mga problemang maaring lumitaw dahil sa climate change at inatasan ang paggawa ng dekalidad, ligtas at matibay na mga infrastruktura. Pinadadali rin ang akses sa pondo ng NDRRMC para magamit sa panahon ng emergency at muling naglaan ng pondo para sa Quick Response Fund para matiyak ang walang patid na tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine. Yan ang muna ang latest mula rito sa Legazpi, Albay. Balik sa'yo, Angelique. Okay, so Clazel talaga nakasentro ngayon sa pagbangon muli, pagtulong sa mga kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda. Tama ba, Clay? Yes, Angelique, nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makarecover
yung ating mga magsasaka at mangingisda. At kasi Angelique, itong Bicol Region, isa rin yan sa mga top producing regions ng palay at bigas. Kaya mahalaga talaga na muli silang makarecover. Bukod, Angelique, sa mga financial assistance, may mga crop insurance din na ipinamamahagi yung pamahalaan. Bukod pa dyan yung mga libreng binhi, pataba at farm input para nga muling makapagsimula at makabangon mula sa hagupit ng Bagyong Christine. Angelique? Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.